ito ng hindi live. So, it's okay. Alright. So, Bob Arum, ha? Itong si Bob Arum nagsalita tungkol po kay Pacquiao. At ni-real talk ni Bob Arum si Pacquiao. Napanood niyo ba yung interview? Okay, napanood niyo po ba? Sino nakanood ng interview ni Bob Arum? Sa Fight Hype. Sa Fight Hype po. Okay, explain ko sa inyo ha, sa maliwanag po, okay? So si Bob Arum nagsalita na tungkol sa laban ni Pacquiao kay Barrios. At real talk siya naman dito. I mean, direct to the point yung kanyang sagot regarding sa kanyang nakita po. Unang-unang katanungan dyan, sabi ng mga tao, panalo si Pacquiao, no? Sabi ng mga fans. Pero si Bob Arum, sa tagal niya na po sa boxing industries, alam niya na yung kalakaran sa boxing, no? At sa kanya pong palagay ay tama lamang ang draw. At um, yung sinabi niya po makes perfect sense. When I say makes perfect sense, talagang may upunto naman si Bob Arum po sa sinabi niya, no? Regarding sa fight. At pag maririnig mo yung sinabi niya, na-explain ko ngayon, mapapaisip ka, sabihin mo, nga, no? Tama naman. It makes sense naman talaga yung sinabi po ni Babarum. So, ito po yung sinabi ni Babarum. Sabi ni Babarum, and ito rin yung katanungan ng karamihan. Kung bakit biglang naging draw, bakit biglang hindi nanalo si Manny Pacquiao, kitang-kita po sa graphics ng unofficial scorecard, by the end of round number 9, lamang si Manny Pacquiao ng 3 rounds. So, ang siste ay 6 na rounds nakuha ni Pacquiao, 3 rounds lang nakuha po ni Mario Barrios sa first 9 rounds. So, ang paliwanag dito ay lamang naman talaga si Pacquiao. Pero, binigay daw umano, ang word niya pa, he gave it away, Pacquiao gave away the last 3 rounds to Mario Barrios, which hence the reason why bakit naging ito po ay tabla. No, mapapaisip tuloy tayo bigla sana mga knockdown man lang talaga sana si Pacquiao. Pero isa pong ibig sabihin nito kung ganito po talaga yung interpretasyon. At ako hindi ako ano doon ha. Hindi ako naniniwala ako may punto siya doon because medyo hindi rin naging ganun ka-agresibo si Pacquiao sa bandang dulo. I wish he would have been a little bit more aggressive. Makuha sana niya isang round from the 3. It would have been a different story. You know, kung medyo nanakaw niya yung rounds pero hindi po ganun ang nangyari. So, it is credited na rin siguro sa edad nga ni Manny because he's 46. Again, he still belongs in the ring. It's critical, delikado, didiretsuhin ko kayo pero yun ang nagkulang. There's a good thing and a bad thing about the draw. The bad thing is of course hindi naman natin nakuha yung exhibition yung belt because it's supposed to be a legacy. Kumbaga nagtataka nga si Paulie Malignaggi, 'di ba? Hater yan ni Pacquiao. Miski siya sinasabi niya na panalo si Pacquiao, paano pa daw yung bakit daw pinabalik si Pacquiao, hindi naman din papanalunin. So itong si Babarum, I mean he makes perfect sense on what he said on that one. So tinanong din si Bob Arum regarding Pacquiao still continuing to box. Sinabi niya, at 46 years old, Manny Pacquiao is very impressive. And totoo naman talaga. He's very impressive. At 46 years old, kung makakita kayo ng ibang mga 40 plus years old, mukhang matatanda na talaga, mukhang hindi na kaya magboxing. Pero kami dalawa ni Pacquiao, pogi pa rin, di ba? Pogi pa rin. So, tinanong siya kung sakali daw na lalaban ulit si Pacquiao at ang mga kalaban niya si Rolly Romero, ano daw tingin niya? Very positive din ang sagot ni Bob Arum. Sinabi niya, tingin ko kaya pa rin ni Manny Pacquiao itong si Rolly Romero at may pag-asa siya. The reason why it was asked is because it looks like ito talaga yung nagme-make sense ng next fight ni Manny Pacquiao. Okay, this is the one that makes sense na makalaban ni Manny Pacquiao next. So, yun lang. Any question regarding that?